Habang mas lumalalim ang mga estudyante sa loob ng Valiant Dungeon, nakita ni Yunche sina Yunyin at ang blonde niyang kaibigan na si Yunsha. Nagtaka siya kung paano pinayagang pumasok ang dalawang mas batang estudyante na nasa mababang taon. Napansin din sila ni Little Z, na inatas ang bantayan sina Yunche at Xiaojin. Ibinanggit niya na maganda sana kung mapalitan sila ni Yunsha at ng iba pa nilang kasama dahil punong-puno siya ng enerhiya kapag nag-escort siya sa mga babae. Naglalaway pa siya habang nakangiting iniisip ang kanyang gagawin. Ngunit naputol ang kanyang pantasya nang sinabihan siya ng isang estudyante na may helmet na tigilan na ang kanyang pangangarap. Ipinaliwanag niya na mas malakas sina Yunyin at Yunsha kaysa sa inaakala nila. Pareho na silang lampas level 30, may pang-uuyam pa niyang sinabi na sila pa nga dapat ang humingi ng tulong sa dalawang babae, dahil hindi sapat ang kakayahan ng kanilang kasamang nangangarap. Nahiyang bamulong ang estudyante na nagsasalita lamang naman siya. Samantala, patuloy niyang pinagmamasdan sina Yunsha at Yunyin. Laking gulat niya at ng kanyang kaibigan nang hindi sila pansinin ng dalawang high-level na batang babae at sa halip ay direktang naglakad patungo kina Yunche at Xiaoji. Nagtakang pinanood ni Yunche ang paglapit nila. Nakilala niya si Yunsha bilang ang mataas na katayuang bisita na nakita niya sa tahanan ng pamilya Ding, dahil direktang lumapit sa kanya si Yunsha, naging mapaginala si Yunche, naisip niyang maaaring kilala nito ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan, o kaya naman ay kinukumpronte siya nito dahil kay Ding Shu, na dati niyang ipinahiya sa publiko. Ngunit direkta at palakaibigan ng paglapit ni Yunsha, may kumpiyansa siyang ngiting sinabi kay Yunche na nakita niya ito sa Memorial Hall at pinuri ang kanyang husay sa pakikipaglaban, idinagdag pa niyang kakaiba ang boses nito. Hindi alam ni Yunche kung ano talaga ang gusto ni Yunsha, sa isip niya baka nakikipagkwentuhan lamang ito. Gayunpaman, kumislap ng ginto ang mga mata ni Yunsha habang bahagya siyang yumuko palapit. Ibinunyag niyang nakilala niya ang boses ni Yunche mula sa tunog ng nabasag na salamin noong tumatakas ito mula sa tahanan ng pamilya Ding. Natigilan si Yunche, nabigla siyang napagtanto na nakilala pala siya ng makapangyarihang babaeng ito bilang nang himasok, sa pamamagitan lamang ng dalawang pangungusap na narinig nito. Pagkatapos may parating ang kanyang mensahe, biglang nagbago ang kasuotan ni Yunsha at naging puting combat gear na parang damit ng isang mage. Ginawa rin yun ni Yunyin at nagsuot ng dark green na energy outfit. Pagkatapos, sinabi ni Yunsha sa naguguluhang si Yunche na mauuna muna silang mag-explore sa dungeon, kasunod nito, naglakad siya palayo kasama ang kanyang kaibigan. Habang papalayo sila, maingat na pinag-isipan ni Yunche ang kanilang pag-uusap. Naiintindihan niyang nakilala siya ni Yunsha bilang nang himasok, ngunit pinili nitong huwag siyang ilantad sa publiko at sa halip ay palihim na ipinaalam sa kanya na alam nito ang kanyang pagkakakilanlan. Napaisip si Yunche kung isa ba itong babala. Isinaalang-alang din niya ang posibilidad na nakilala rin ni Ding Shu ang kanyang boses mula sa kanilang naunang labanan. Gayunpaman, nagpasya siyang huwag muna itong alalahanin, kumpiyansa siyang hanggat hindi agad kumikilos ang pamilya Ding, mabilis siyang magle-level up at malapit nang maging sapat ang kanyang lakas upang harapin ang anumang banta na maaari nilang iharap. Dahil nakita niyang palakaibigan ng pakikitungo ni Yunsha, nagpasya siyang magbigay rin ng babala. Tinawag niya ito at sinabing mag-ingat sila dahil may kakaibang panganib siyang nararamdaman sa loob ng dungeon. Huminto si Yunsha at tila sumang-ayon, sinabi niya kay Yunyin na kakaiba rin ang pakiramdam niya sa lugar. Napaisip siya na dahil mataas na ang kanilang level, hindi dapat ganoon kalakas ang nararamdamang pagkabalisa sa dungeon na ito. Bago tuluyang umalis, ngumiti ng makahulugan si Yunsha kay Yunche at nagpasalamat sa kanyang babala. Pagkatapos, nagpatuloy sila ni Yunyin sa paglalakad. Hindi nakaligtas sa atensyon ng ibang matatandang estudyante ang maikling pakikipag-usap ni Yunche sa dalawang high-level na babae. Hindi makapaniwala ang mga ito at nagsimulang magtsismisan kung bakit tila pamilyar at malapit si Yunsha kay Yunche, gayong karaniwan itong malamig makitungo sa ibang tao. Dahil sa inggit, pinalibutan nila si Yunche, tinanong nila kung ano ang relasyon niya kay Yunsha at hiniling na ipakilala niya sila. Hindi interesado si Yunche, pinutol niya ang kanilang mga tanong at sinabi niyang aalis na sila ni Xiaoji sa grupo upang mag-explore ng mag-isa. Nagulat ang mga matatandang estudyante sa kanyang kumpiyansa. Binalaan nila siyang bilang mas batang estudyante, siguradong papatayin sila ng level 20 monsters. Ngunit sa kanilang pagtataka, sinabi ni Little Z na hayaan na lamang silang dalawa. Ipinaliwanag niya na kung komportable si Yunche na makipagkaibigan sa isang makapangyarihang tao tulad ni Yunyin, malamang ay mataas din ang kanyang sariling level. Nang may ilang tumutol at ipinaalala ang utos ng kanilang guro, lumitaw ang tunay na dahilan ni Little Z sa kanyang isipan,
agresibo niyang ipinaalala sa kanyang mga kasama ang tunay nilang pakay, ang paghahanap ng mahalagang kristal, ayaw niyang makihati sa loot, kaya para sa kanya, mas mabuti pang hayaan sina Yunche at Xiaoji na mag-isa. Sa huli, malamig niyang sinabi sa grupo na huwag na silang pansinin, kung sakaling magkaroon ng problema, mayroon naman silang distress signal gun na maaari nilang gamitin. Habang naglalakad palayo sina Yunche at Xiaoji, pinagmamasdan sila ni Little Z ng may galit at inggit. Hindi niya maintindihan kung bakit binigyan ng isang ordinaryong binata ng atensyon ni Yunsha. Lalong lumalim ang kanyang inggit hanggang sa maging malisyoso ang kanyang pag-iisip, na pagpasyahan niyang kung ganoon ka-overconfident si Yunche, karapat-dapat lamang itong mamatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa entrance ang galit na si Ding Shu. Tinanong siya ng isang lalaking staff at isang babae kung ano ang ginagawa niya dito. Galit niyang tinanong kung may isang grupo bang kakapasok lamang sa loob. Hiningi ng staff na malaman kung ano ang balak niyang gawin. Nagsimula ang lahat ng ito matapos ang isang nakakainis na pagpupulong ni Ding Shu kasama ang mga nakatatanda sa kanilang pamilya. Sinubukan niyang sabihin sa kanila na sina Yunche at Xiaoji ang mga nanghimasok na sumalakay sa kanilang tahanan. Ngunit binaliwala siya ng kanyang ama na si Ding Hao. Malamig nitong sinabi na huwag niyang sisihin ang dalawa dahil lamang sa kahihiyang natanggap niya sa publiko, dahil wala itong oras para sa maliliit na bagay. Mariing iginiit ni Ding Shu na nakilala niya ang kanilang mga boses mula sa paglusob. Gayunpaman, nagduda si Ding Yi, itinuro niyang napakahusay ng mga nanghimasok para maging ordinaryong mga estudyante lamang, dahil madali nilang nakatakas mula sa maraming gwardya. Sinabi ni Ding Ge na hanggat hindi mapapatunayan ni Ding Shu na mas malakas ang dalawa kaysa sa mga gwardya, hindi niya susuportahan ang kanyang pahayag. Malamig namang sinabi ng pinuno ng pamilya na si Ding Dan na iwan na lamang nila ang bagay na yun at mag-focus sa kanilang mas mahalagang gawain. Dahil hindi siya pinakinggan ng kanyang pamilya, napilitan si Ding Shu na kumilos ng mag-isa, bumalik siya sa entrance ng dungeon at muling hinarap ang staff, buong pagkabaliw sa determinasyon, sinabi niyang dahil nasa loob sina Yunche at Xiaoji, kailangan niyang sundan ang mga ito papasok sa dungeon. Samantala, nakikipaglaban si Yunche sa isang malakas na level 20 Greed Demon Crystal Giant. Ang nilalang ay gawa sa matatalim na asul na crystal at mabagsik itong umatake habang madali lang niya itong winasak. Pagkatapos, biglang lumitaw ang mas malakas na kalaban, isang level 30 Greed Demon Crystal Eye, agad niya itong sinalubong habang naghanda na itong umatake. Nagpakawala ito ng napakalakas na sinag ng lilang enerhiya diretso kay Yunche. Ngunit mabilis niya itong naiwasan ang pag-atake ng halimaw. Mula sa malayo, takot na sumigaw si Xiaoji ng pangalan ni Yunche at agad na gumamit ng support skill. Biglang lumitaw sa paligid ni Yunche ang mga gintong kalasag na may mga pakpak ng anghel, na nagprotekta sa kanya mula sa pag-atake. Ang skill na surrounding shield ay nagbigay kay Yunche ng shield na may 500 durability at 700 defense sa loob ng 3 minuto. Hindi pa doon tumigil si Xiaoji. Gumamit din siya ng motivational shout, na bumalat kay Yunche ng aura na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan, nakatanggap si Yunche ng inspired status, na nagdagdag ng 5% sa kanyang attack power at speed, ipinakita nito kung gaano kabilis umunlad si Xiaoji bilang isang mahusay na support player. Sa tulong ng mga boost ni Xiaoji, sunod-sunod na nagpakawala si Yunche ng malalakas na atake laban sa napakalaking crystal monster. Aktibo ang kanyang Trick Blade skill na nagbibigay sa kanya ng 70% attack boost. Sa isang malakas na huling atake, tuluyang winasak ni Yunche ang level 30 Crystal Eye of the Mountain. Agad nilang natanggap ang resulta ng kanilang tagumpay, umabot si Yunche sa level 21 at nakakuha ng 3 bagong attribute points. Masayang napasigaw naman si Xiaoji nang umabot siya sa level 11, na nagbigay rin sa kanya ng 3 attribute points. Ipinaliwanag ni Yunche na ang surrounding shield at motivational shout ay nagmula sa mga skillbook na ninakaw nila mula sa pamilya Ding, lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito at nagawa ni Xiaoji na matutunan ang mga skill. Habang tinitingnan ng mga labi ng natalong halimaw, napaisip si Yunche kung gaano nakaganda ang kanilang teamwork, alam niyang medyo mataas ang level ng mga monster sa dungeon na ito, ngunit dahil sa mga bagong support skill ni Xiaoji, mas naging madali para sa kanila ang mga laban. Habang mas malalim silang pumapasok sa Crystal Caves ng dungeon, naalala ni Yunche ang sinabi ng kanyang guro. Nabanggit ng guro ang tungkol sa isang rare monster sa dungeon na tinatawag na Obsidian Beast. Ayon sa kanya, may pagkakataong makakuha ng rare support skill book na gravitational pull kapag napatay ito.
Napakahalaga nito para kay Yunche dahil nakita na niya ang reversed form ng skill, Force Field Zone, sa listahan ng kanyang Mirror World skill, alam niyang magiging mahalagang skill yun para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ngunit hindi lamang ang paghahanap sa Obsidian Beast ang kanyang pakay, tumingin siya sa malawak at nakakatakot na tanawin. Ayon din sa mga kwento, maraming makapangyarihang adventurer ang namatay sa dungeon na ito. Naniniwala si Yunche na maaaring naroon pa rin ang kanilang mga kaluluwa sa lugar kung saan sila namatay. Nangangahulugan yun na mayroon siyang pagkakataong makahanap at makipagkontrata sa malalakas na undead spirit para palakasin ang kanyang hukbo. Umaasa siyang makakahanap siya ng ilan sa mga kaluluwang iyon. Biglang nakaramdam si Yunche ng panganib at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sa kanyan sa ibaba, lumitaw ang isang napakalaking nilalang na gawa sa kumikinang na madilim na lilang bato. Ngunit hindi ito nag-iisa, isang buong grupo ng elite obsidian beasts ang gumagalaw ng magkakasama, nagmamarcha sa loob ng Crystal Pillar Canyon. Mula sa mataas na bangin, pinanood ni Yunche at Xiaoji ang kakaibang tanawin. Napansin ni Yunche na gumagalaw ang mga elite obsidian beast bilang isang malaking grupo at nakapaglakbay na ng hindi bababa sa 1 kilometro, mas malayo kaysa sa karaniwan nilang ginagalawan. Napakaiba ng organisadong pagkilos ng mga ito kaya nakabuo si Yunche ng isang seryosong conclusion, mahina niyang binigkas, na isa itong Wanderer type. Ipinaliwanag niya kung ano ang tinatawag na Wanderer type monster, ang mga ito ay mga rare creature na walang permanenteng spawn location. Malayang gumagala ang mga ito sa buong mapa ng dungeon, mas malakas sila kaysa sa karaniwang monster na kapantay ng kanilang level at madaling matalo ang mga adventurer na hindi handa. Dahil dito agad siyang kumilos habang binanggit niya, noong mga unang panahon, bago naging malakas ang mga tao at natutunan nilang kontrolin ang mga dungeon, ang pagkakatagpo ng Wanderer-type monster ay kadalasang nangangahulugan ng napakahirap na labanan para mabuhay. Lalong mapanganib ang mga nilalang na ito dahil hindi sila nakakulong sa loob ng dungeon. Maaari silang gumala palabas at magbanta sa mga bayan ng tao, na nagdudulot ng malawakang pinsala at pagkamatay. Gayunpaman, alam din ni Yunche na ang napakalaking panganib na ito ay may katumbas na napakalaking gantimpala. Ang experience at mga item na ibinabagsak ng Wanderer-type monster ay higit na mas maganda kaysa sa karaniwang mga nilalang. Dahil dito, naging high-risk, high-reward target sila para sa sinumang adventurer na sapat ang tapang upang harapin sila. Dahil alam ni Yunche ang napakalaking banta mula sa grupo ng Obsidian Beasts, alam niyang hindi siya maaaring maging pabaya. Masyadong malakas ang mga halimaw upang direktang atakihin, kaya nagpasya siyang suriin muna ang kanilang kakayahan at maghanap ng kahinaan. Sa unang tingin pa lamang, napansin niyang napakalakas ng kanilang depensa, ang level 30 Obsidian Crystal Beasts ay may makapangyarihang healing skill na patuloy na aktibo, kaya napakahirap silang unti-unting pahinain. Bago pa makapag-isip si Yunche ng bagong plano, gumanti na ang mga halimaw. Sabay-sabay silang nagpakawalan ng napakalalakas na energy beam na tinatawag na monorays. Ginamit ni Yunche ang kanyang napakabilis na galaw upang umiwas sa makapal na hanay ng mga atake, malaki rin ang naitulong ng mga kalasag na may pakpak na ipinatawag ni Xiaoji. Ngunit napakarami at napakadalas ng mga atake ng mga halimaw, sa kalaunan, isang beam ang tumama kay Yunche, nagdulot ng sugat at matinding sakit sa kanyang likod. Doon niya napagtanto na kahit ang kanyang napakabilis na galaw ay hindi sapat upang maiwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Mabilis na sinilip ni Yunche ang kanyang health bar at agad niyang nakita kung gaano siya kalaking nasa panganib, malaki na ang ibinaba ng kanyang HP, alam niyang mahina pa siya at masyadong mababa ang HP at defense ng kasalukuyan niyang katawan, napagtanto niyang kung hindi dahil sa surrounding shield ni Xiaoji, malubha sana ang pinsalang natanggap niya mula sa isang atakeng yun. Dahil alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas, sinubukan ni Yunche ang ibang plano, ipinatawag niya ang kanyang undead army, isang grupo ng nakakatakot na mga kalansay na may berdeng apoy, upang harangan ang mga obsidian beast. Ngunit napakalaki ng agwat ng kanilang lakas, madaling nilusob ng mga elite monster ang kanyang mga summon, at mabilis na bumababa ang health bar ng mga kalansay. Sa inis ni Yunche, napagtanto niyang maging ang kanyang undead army ay hindi kayang pigilan ang ganitong kalalakas na kalaban. Nagpasya siyang umatras muna, napansin niyang kahit napakalakas ng mga halimaw, mabagal naman ang kanilang galaw, kaya mayroon pa siyang kaunting oras. Alam niyang ang mababang HP at defense niya ay mga kahinaang hindi niya maayos agad, dahil dito, napagpasyahan niyang ang tanging paraan upang talunin ang mga nilalang ay umasa sa defensive skills ni Xiaoji, ngunit para magawa yun, kailangan munang mag-level up ang kanyang kaibigan.
Humarap si Yunche kay Chao Ji at ipinaliwanag ang bago nilang plano. Pupunta muna sila sa lugar na may mas mahihinang monster upang makakuha ng experience at lumakas. Lumipat sila sa isang lugar na puno ng mas mahihinang halimaw. Itinuro ni Yunche ang isang grupo ng mga kalabang nakita niya kanina at sinabi niyang perpekto ang mga ito para tulungan si Chao Ji na mag-level up. Sa isang group fight, ang Shield Bearer ang pangunahing depensa habang sinangga ni Chao Ji ang kamao ng halimaw. Umaasa ang ibang klase sa Shield Bearer na saluhin ang pinsala upang malaya silang umatake mula sa malayo. Sinunod ni Chao Ji ang dating payo ni Yunche na maghangad ng S-rank. Maingat niyang inilagay ang lahat ng bago niyang stat points sa defense. Ngayon, ipinapakita na ng espesyal na build na yun ang tunay nitong halaga. Kasama ang armor na ninakaw nila mula sa mga gwardya ng pamilya Ding, nabuo ni Chao Ji ang pangunahing depensa ng isang tunay na Shield Bearer, kaya na niyang harangin ang mga atake ng level 20 monsters ng madali at kaunting pinsala lamang ang natatanggap. Sa ilalim ng karanasan at pagtuturo ni Yunche, nagsimulang magsanay ng mabuti si Chao Ji upang maging mahusay na Shield Bearer. Mula sa malayo, sumigaw si Yunche ng mga tagubilin, tinuruan niya ang kanyang kaibigan ng tamang defensive stance, kung paano ilipat ang bigat ng katawan, panatilihing matatag ang katawan at ianggulo ng tama ang shield upang salagin ang paparating na atake. Isinagawa ni Chao Ji ang kanyang natutunan at matagumpay niyang hinarang ang isang malakas na atake mula sa isang crystal monster. Masaya siyang nakitang may tunay na resulta ang kanyang pagsasanay, isang mensahe ang lumitaw na nagpapakitang mas mabagal nang bumababa ang durability ng kanyang shield kaysa dati. Ngunit wala pa siyang sapat na karanasan, gaya ng babala ni Yunche, kailangan niyang bantayan ang mga kasunod na atake. Muling umatake ang halimaw at nahuli si Chao Ji nang hindi handa, dahilan upang matamba siya sa lupa. Bago pa ito makapagbigay ng huling atake, mabilis na sumugod si Yunche, hinarang ang pag-atake at iniligtas ang kanyang kaibigan. Ginamit niya ang pagkakataong yun bilang isa pang aral, ipinaliwanag niya kung bakit mahalagang laging hulaan ang susunod na galaw ng kalaban. Sinabihan niya si Chao Ji na iwasan ang malalaki at malalawak na galaw gamit ang shield dahil maaari siyang maging bukas sa mga atake. Sa halip, dapat siyang gumamit ng maliliit at mas episyenteng pagharang upang makaganti agad. Nagbigay siya ng huling payo, manatiling alerto ngunit panatilihing relaxed ang katawan. Dapat lamang niyang higpitan ang kanyang katawan sa mismong sandali ng impact upang makatipid ng enerhiya at mas mabilis na makapag-react. Nagpatuloy ang kanilang pagsasanay ng walang tigil. Sa huli, muli niyang tinapak ang armor ni Chao Ji bilang paghikayat at sinabihan siyang ipagpatuloy ang kanyang magandang pagunlad. Nanatili si Yunche sa likuran ng kanyang kaibigan, patuloy na nagbibigay ng suporta at nagtuturo ng isa pang mahalagang aral para sa isang shield bearer, laging bantayan ang mga kasamahang nasa likuran niya. Nang marinig yun, lumitaw ang tahimik ngunit matibay na determinasyon sa mukha ni Chao Ji. Ginamit nila ang kanilang pagsasanay sa aktwal na labanan at magkatabing nakipaglaban sa mga monster ng dungeon. Ipinaalala ni Yunche ang isang pangunahing tuntunin sa pakikipaglaban, kapag halos magkapantay ang stats ng dalawang mandirigma, ang mas mahusay na teknik at skill ang siyang magpapasya kung sino ang mananalo. Nagbunga ang kanilang teamwork, matapos nilang talunin ang isa pang monster. Muling nag-level up si Yunche at umabot sa level 22. Masaya siya sa kanilang pagunlad, inisip ni Yunche ngayong kaya nang harapin ni Chao Ji ang mga kalaban ng may kumpiyansa, mas mahusay na silang makakapaglaban, dahil dito, mas mabilis ding makakakuha ng experience si Yunche. Ngunit ang pinakamalaking pagunlad ay kay Chao Ji, masayang ibinalita niya na sa wakas ay umabot na siya sa mahalagang level 15. Napakahalaga ng level na ito dahil maaari na ngayong matutunan ni Chao Ji ang isang bagong makapangyarihang skill mula sa isa sa mga skillbook na ninakaw nila. Itinaas niya ang kumikinang na rare skillbook para sa shield armor. Ang skill na ito ay nagdaragdag ng panlabas na layer ng armor sa kanyang shield, nagbibigay ito ng napakalaking durability at defense na lalong lumalakas kasabay ng sarili niyang stats, dahilan upang maging mas matibay pa siyang tank. Dahil sapat na ang kanyang level, natutunan ni Chao Ji ang shield armor, ang huling skillbook mula sa koleksyon ng pamilya Ding na kaya niyang gamitin. Lumitaw ang bagong kakayahan bilang isang kumikinang na berdeng armor na bumalat sa kanyang summoned shield, na lubhang nagpapataas sa defensive power nito. Napansin din ni Yunche na magiging napakalaking tulong ng defensive boost na ito kapag muli nilang hinarap ang mga Obsidian Beast. Samantala, sa ibang bahagi ng Crystal Pillar Canyon, isang grupo ng 3 lalaki mula sa teaching team ng paaralan ang nakamasid din sa parehong grupo ng Elite Obsidian Beast na nakita ni Yunche at Chao Ji kanina. Nalito ang mga guro sa napakaraming Elite Level Wanderer type monster na nagtipon sa isang lugar.
napagpasyahan nilang napakapanganib na mga halimaw para sa mga estudyante at kailangan silang patayin. Gayunpaman, alam nilang magiging napakahirap ng laban, kumpiyansa silang kaya nilang harapin ang mga ordinaryong level 30 monster, ngunit ibang usapan ang elite level Wanderer type monster, mas malakas at hindi mahulaan ang kilos ng mga ito. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makita nilang biglang lumitaw sa langit ang distress signal ng isang estudyante, dahil dito, napilitan silang baguhin ang kanilang plano. Nagpasya muna ang mga guro na itigil ang kanilang pangangaso at iligtas ang mga estudyante. Habang naghahanda silang umalis, malinaw pa rin ang kanilang matinding pag-aalala tungkol sa grupo ng Wanderer. Alam nilang malaking banta ang mga halimaw at ang sinumang estudyanteng aksidenteng makatagpo sa kanila nang walang kaalam-alam ay mapupunta sa matinding panganib. Habang naghahanda ang teaching team para sa rescue mission, sumang-ayon si Pangjiang na mapanganib ang sitwasyon at nag-alok na manatili upang bantayan ang lugar kung sakaling kailanganin. Muntik nang sumang-ayon ng team leader na si Leylay nang biglang dumating sina Yunche at Xiaoji. Ibinahagi ni Yunche ang sarili niyang pag-aalala at iminungkahi na siya at si Xiaoji na lamang ang magbantay sa grupo ng Wanderer. Ipinaliwanag niyang kung makatagpo ng isa pang grupo ng malalakas na monster ang rescue party, maaaring hindi sapat ang dalawang guro lamang upang kontrolin ang sitwasyon. Lumapit siya sa nagulat na mga guro at kalmadong ipinaliwanag ang kanyang ideya. Sinabi niyang hindi gaanong mabilis ang Wanderer type monster at, higit sa lahat, hindi pa nila napapansin ang kanilang presensya. Nangako siya na hanggat mananatili silang ni Xiaoji sa ligtas na distansya at pagmamasdan lamang ang mga halimaw, magiging maayos sila. Hinimok niya ang mga guro na magpatuloy na lamang sa rescue mission nang walang pag-aalala. Matapos magatubili ng ilang sandali, pumayag ang mga guro sa plano. Gayunpaman, bago sila umalis, nagbigay si Leylay kay Yunche ng napakaseryosong babala. Binigyang diin niyang lubhang mapanganib ang mga halimaw at hindi dapat kumilos ng mag-isa sina Yunche at Xiaoji o subukang labanan ang mga ito. Paulit-ulit niyang sinabi na kailangan nilang manatiling nakatago, kapag nakita sila ng mga makapangyarihang nilalang, wala silang magiging pagkakataong makatakas, ngunit walang balak si Yunche na magtago. Pagkaalis ng mga guro, agad niyang sinimulan ang sarili niyang pag-atake sa grupo ng Obsidian Beast. Kumpiyansa niyang sinabi na sa pagkakataong ito, ang mga halimaw ang hindi makakatakas mula sa kanya. Isinagawa niya ang bago nilang plano. Ipinatawag niya ang kanyang undead army upang magsilbing frontline at saluhin ang unang bugso ng mana ray mula sa makapangyarihang mga halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa ang mga kalansay. Si Xiaoji, na isa ng napakalakas na tank, ay ginamit ang surrounding shield at bago niyang shield armor. Bumuo ito ng napakalakas na defensive wall na nagprotekta sa mga kalansay. Ang makapangyarihang energy beam na dati ay malaking banta sa kanila ay tumama ngayon sa matitibay na shield nang hindi nagdulot ng anumang pinsala. Habang nakatuon ang atensyon ng mga halimaw sa halos hindi masirang frontline at bago pa ito mawasak, gumalaw si Yunche sa gitna ng kaguluhan. Nagsimulang umatake ng buong lakas, sunod-sunod siyang nagbitaw ng mabibilis na hiwa at winasak ang mga crystal body ng mga elite level monster gamit lamang ang kanyang sandata. Itinuon niya ang kanyang mga atake sa isang Radiant Crystal Monster at pinanood habang unti-unting bumababa ang health bar nito sa bawat hampas. Sa isang matalim at malakas na huling atake, winasak niya ang core ng nilalang. Bumagsak ang malakas na level 30 beast at tuluyang natalo, isang sinag ng liwanag ang lumitaw mula rito, na nagpapahiwatig na may mahalagang loot na ibinagsak ang halimaw. Matapos matagumpay na talunin ng isa sa makapangyarihang Wanderer-type monster, nakaramdam ng kasiyahan si Yunche. Napansin niyang lalo na siyang nasasanay sa paggamit ng kanyang support class skills, mahusay na niyang pinagsasabay ang sarili niyang mga atake, depensa ni Xiaoji at kanyang undead army. Gayunpaman, alam niyang mas mahina pa rin ang kasalukuyan niyang power level kumpara sa kapangyarihang taglay niya sa kanyang nakaraang buhay. Bagamat nakakatulong ang kanyang reversed skills upang lubos na mapataas ang kanyang attack power, pinipigilan pa rin siya ng likas na mababang base attack ng isang support class. Nais niyang makahanap ng paraan upang higit pang mapataas ang kanyang basic damage. Naalala rin niya ang iba pa niyang nakuha mula sa labanan, kabilang ang mga title na nakukuha niya matapos talunin ang makapangyarihang mga monster. Nagdulot din ng tagumpay ng isa pang level up, at masaya siyang makita kung gaano karaming experience ang ibinibigay ng mga rare elite level monster. Lumapit siya sa katawan ng halimaw upang kunin ang mga nahulog na item, isang mensahe ang lumitaw at kinumpirmang matagumpay niyang nakuha ang mahalagang reward. Nang tingnan ni Yunche ang loot mula sa natalong monster, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat.
Nakakuha siya ng isang makapangyarihang weapon na may napakataas na attack, isang malaking kumikinang na pink crystal longsword na nagbibigay ng napakalaking dagdag 52 attack power bonus. Dahan-daang ngumiti si Yunche nang mapagtanto niyang ito na ang perpektong solusyon sa kanyang problema. Ang iisang sandatang ito ay higit pa sa sapat upang mabawi ang likas na mababang base attack power ng kanyang klase. Agad niyang ginamit ang espada at nagbago sa kanyang mga kamay, na kumikislap sa enerhiya. Sa bagong kapangyarihang ito, kumpiyansa si Yunche na magiging mas madali na ang kanilang mga susunod na laban. Gayunpaman, hindi naging perpekto ang kanyang swerte, tiningnan niya ang isa pang item na nahulog, isang skill book, ngunit nadismaya siya nang makitang hindi iyon ang partikular na gravitational pull skill na inaasahan niyang makuha. Napag-isip-isip niya na marahil ay napakaliit ng posibilidad na bumagsak ang skill na yun. Habang nakatayo siya sa gilid ng bangin, umaasa siyang mas suswertehin siya at magkakaroon pa ng pagkakataong manghuli ng mas maraming Wanderer monsters na may mataas na reward, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang lumiwanag ang malayo at kalangitan dahil sa isang matingkad na pulang pagsabog na parang fireworks. Agad nitong nakuha ang kanyang atensyon, nakilala kaagad ni Yunche ang flare sa kalangitan, hindi yun ordinaryong distress signal, isa itong espesyal na uri ng flare na tanging mga teacher team ng paaralan lamang ang mayroon. Ibig sabihin, nasa malubhang panganib sila. Ang mga gurong pumunta roon dahil sa inaakala nilang distress call ng isang estudyante ay napunta mismo sa isang napakasamang sitwasyon. Nadiskubre nila ang isang napakalaking grupo ng mga elite wanderer-type monsters na nagtipon sa paligid ng iisang pasukan ng kuweba. Hindi nila maunawaan kung bakit napakaraming makapangyarihang nilalang ang nagtipon sa iisang lugar. Hindi nagtagal, dumating din sina Yunche at Yunyin. Ganoon din ang kanilang pagtataka sa napakaraming halimaw na nagsama-sama sa isang lugar. Ipinaliwanag ng isa sa mga guro na kara-rating lamang nila matapos makita ang signal at hindi pa nila alam kung ano ang nangyayari. Itinuro niya ang kuweba at sinabi na mula roon ang gagaling ang signal, kaya malamang ay nakakulong sa loob ang mga estudyanteng kanilang pupuntahan upang iligtas. Ipinaliwanag naman ng isa pang guro ang kanilang mahirap na sitwasyon, sinusubukan nilang bumuo ng rescue team, ngunit napakarami ng mga halimaw, kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng mga guro, hindi pa rin sapat ang kanilang bilang para makalusot sa napakalaking grupo. Nang makita nilang dumating sina Yunche at Yunyin na kapwa napakalakas, humingi ng tulong sa kanila ang isa sa mga guro, sinabi niyang malaking tulong kung makikilahok sila sa pagliligtas. Hindi nag-atubili si Yunche at tinanggap ang kahilingan ng guro, sinabi niyang tungkulin nilang iligtas ang kanilang kapwa estudyante. Agad niyang kinuha ang kontrol sa labanan. Nagpatawag siya ng isang kumikinang na bagay na hugis bituin at ginamit ang napakalakas na area-wide buffing spell na tinatawag na Starlight Mystic Art. Kumalat ang spell sa mga guro at estudyante, binalot sila ng gininto ang liwanag at lubos na pinataas ang kanilang spirit at attack power, napakalakas ng buff kaya nagulat ang lahat nang makilala nila itong isang epic level skill. Ngayong mas malakas na ang kanyang mga kakampi, ibinaling ni Yunche ang kanyang atensyon sa grupo ng mga halimaw. Gumamit siya ng napakalakas na attack spell na gravitational pressure, na dumurog sa napakalawak na bahagi ng mga wanderer beasts. Kasabay nito, sumabak din sa labanan si Yunyin at ginamit ang sarili niyang mapaminsalang atake na Hidden Thorn, agad nitong winasak ang isang level 30 Radiant Crystal Spike, na nagpakita rin ng kanyang pambihirang lakas, napakalakas ng pinagsamang atake nilang dalawa. Ang ibang estudyante at guro ay napatingin lamang ng may paghanga habang ang dating tila hindi matatalong grupo ng mga halimaw ay unti-unting nalipol. Sinabi ng isa sa mga estudyante na sa ganitong antas ng lakas na nasa kanilang panig, dapat ay mailigtas na nila ang mga taong nakakulong sa loob. Pinuri rin niya ang kahangahangang lakas ni Yunyin at Yunche. Habang pinapanood ang napakalakas na pagpapakita ng kapangyarihan ni Yunche at Yunyin, labis na humanga si Yunche. Napansin niyang hindi lamang top level ang kanilang kagamitan, kundi maging ang kanilang mga skill, na pagpasyahan niyang sa tulong nila ay magtatagumpay ang rescue mission ng walang gaanong problema. Dahil naayos na ang agarang problema, bamaling naman ang atensyon ni Yunche sa mas malaking misteryo. Habang papunta ang rescue team sa kuweba, iniisip niya kung ano ang maaaring nakaakit sa napakaraming makapangyarihang wanderer-type monsters upang magtipon sa partikular na lugar na iyon. Nagpasya siyang mag-isa itong imbestigahan. Sinabihan niya si Chao Ji na manatili kasama ng pangunahing grupo habang mauuna siya upang magsiyasat. Pagkatapos, ginamit ni Yunche ang kanyang bagong upgraded ability na Mirror Walk at tuluyang lumabas sa realidad, pumasok sa Parallel Mirror Dimension.
Napatingin siya sa kakaibang kulay lilang tanawin at napagtanto niyang dahil sa crystal structure ng dungeon, napakaraming reflective surface na maaari niyang gamitin upang makapasok sa mirror world anumang oras. Gayunpaman, alam din niyang may limitasyon ang kapangyarihang ito, hindi pa niya lubusang natutuklasan kung paano siya makalalabas sa dimension anumang oras, naalala niya kung paano siya automatikong nailabas ng maubos ang timer noong sinalakay niya ang bahay ng pamilya Ding, at hindi na siya agad nakabalik. Habang gumagalaw siya sa mirror version ng kuweba at dumaraan sa mga phantom ng ibang adventurers, may napansin siyang kakaiba. May mga phantom ang mga tao, ngunit wala nito ang mga halimaw. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niyang ang mga katawan ng mga halimaw na dati na niyang napatay ay pisikal na umiiral sa dimension na ito. Dito niya naunawaan ang isang mahalagang patakaran tungkol sa kanyang kakayahan. Bukod sa kanyang sarili, tila walang ibang buhay na nilalang ang nagkakaroon ng pisikal na anyo sa mirror world. Ang kanilang mga patay na katawan lamang ang maaaring pisikal na makita roon. Tahimik at hindi napapansin, sinundan ni Yunche ang mga phantom ng ibang adventurers papasok sa kuweba. Agad niyang nakilala ang mga ito bilang grupo ng mga senior students, kabilang ang isang tinatawag na Little Z na pag-isip-isip niya na malamang sila ang nakaakit sa napakalaking grupo ng Wanderer Monsters, nang sila ay mapalibutan at madaig, napilitan silang magpadala ng distress signal. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita niyang ginagamit nila ang makitid na bahagi ng kuweba upang mapanatili ang kanilang depensa, dahil dito, maaari silang manatiling ligtas ng ilang sandali. Gayunpaman, nananatili pa rin ang pangunahing misteryo, ano ang nasa loob ng kuweba na maaaring makaakit sa napakaraming makapangyarihang nilalang. Nagpatuloy siya at mas lumalim pa sa mirror version ng kuweba upang magsiyasat, dahil sa napakagulong crystal landscape, mahirap hanapin ang tamang daan. Ang walang katapusang mga refleksyon ay lalo pang nagpapahirap sa kanya na tansyahin ang tunay na lokasyon ng mga bagay. Bigla siyang napahinto, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. May natuklasan siyang isang bagay na lubos na hindi niya inaasahan, isang bagay na tila hindi dapat naroroon sa ganoong lugar.